Isang araw lang ang pagitan, day 2 ng free agency nung umalis si Lebron mismo sa Lakers. Dalawang player agad yung nagdesisyon na umalis. Si Kennard biglang pirma sa Phoenix Sun ngayon. Si Marcus Smart naman pumirma na rin ng 2 years 13 million contract sa Houston Rockets eh. Ito mismo yung target kasi ni Smart, long term na may mataas na contract na mismong hindi nag-alinlangan ibigay sa kanya ng Rockets. Ngayon sa free agency, meron na silang Bogdan Bogdanovic plus Marcus Smart na lalong magpapabigat ng depth nila eh. Possible makabalik pa dyan si VanVleet. Kaya mas focus talaga ang Rockets makakuha ng elite defender. Si Luka ang nag-recruit kay Smart pero ngayon pumasok mismo si Smart sa free agency at umalis. Pero wala ring nilabas na official na pahayag dyan si Luka. Parehas sila ni Reeves na sobrang tahimik ngayon sa galaw ng Lakers front office sa free agency. May target sila na 3-and-D guard tulad ni Lou Dort, Peyton Watson, Quentin Grimes pero wala pang malinaw na movement ang Lakers paano makukuha yung isa sa mga yan dahil focus na sila makakuha muna ng elite center eh. Na mukhang nangyari naman ngayon eh. Una, kinuha nila sa Smart dahil kailangan nila ng elite defender. Yan din mismo yung request ni Luka tapos ngayon biglang pinakawalan lang eh no. Kaya malinaw na nawalan sila ng veteran defender na proven pa sa playoffs. Meron namang Vanderbilt eh, baka yan yung hinihintay nila. Tapos target pa nila yung isang 3-and-D guard pero iba pa rin yung Marcus Smart na sobrang consistent, yung depensa at elite stopper na mga superstar. Yung mga fans nangihinayang eh pero hindi na rin masama dahil napunta naman nga raw si Smart sa Rockets kasama si KD. Nasa pulang linya na rin itong si Rui, nalalagay na rin sa alanganin. Si Lebron ngayon wala pa rin malinaw na team na lilipatan. Pero base mismo sa mga report, yung pinakadahilan ng pag-alis niya sa Lakers lumabas na. Sinabi mismo ng agent niya na si Rich Paul yung dahilan eh. Sinabi diyan na mismong sila nakikita na yung galaw ng Lakers na nasa future plan na at nakarituling na kasama si Luka. Samantalang si Lebron nga raw kasi naghahabol ng championship title at nasa win now mode rin kaya parehas magkaiba yung direction nila eh kaya nagkaroon ng part ways. After mismo lumabas at maging headline yung pag-alis ni Lebron, yung mga fans ng Lakers sa SoCMed nagde-demand ngayon na sibakin si Rob Pelinka sa pwesto bilang GM eh. After napakawalan yung tatlong role player nila, Smart, Kennard at itong si Lebron na sobrang laking part ng playoffs run nila last season eh. Kaya kung mangyayari man, malamang sa malamang sumunod na si Hachimura. Pero ngayon mukhang makakaligtas pa yata yan eh after na makuha nila itong si Walker Kessler. After ng free agent meeting, isang araw yung pagitan, nakuha agad yan ni Pelinka. Walang nasagasaan na asset player ang Lakers sa trade na to dahil purong draft picks yung binigay nila dyan para makuha si Kessler. Sign and trade deal, binigay nila yung 2031 at 2033 first round picks nila at dalawang pick swaps. Kaya nawalan na naman sila ng draft pick. Plus ngayon, possible na gumalaw pa yung mga yan sa trade market eh. Binigyan nila ng 4 years, 130 million deal si Kessler. Kaya possible gumalaw pa sila sa isang malaking trade kung sakaling magkaroon ng isang elite 3-and-D guard ngayon sa trade market. Yan yung nakikita dyan eh. Parang ayaw talaga na mag-develop ng player itong Lakers eh. Mas gusto kumuha ng mga role player na ready na. Ang problema kasi, si Luka at Reeves na lang yung matitira dyan na merong magandang chemistry kaya parang nasa rebuilding na rin sila eh. Lalo na kung gagawa pa sila ulit ng isang malaking trade, possible may madamay pa na ibang role player at bench nila eh. Sila Jake LaRavia, Ayton at sila Bando, sila Dalton Kinnick pa nalalagay na rin sa alanganin eh. Kung matutuloy malamang sa malamang isa sila sa mga pagpilian. Natuloy na rin yung trade nitong si Jaylen Brown. Based na rin sa kanya na wala na siyang dahilan para mag-stay pa sa Boston after na ilang beses na kasi siyang ilagay sa trade asset. Kay Giannis, napurnada lang eh. Ngayon, yung Philadelphia, ang sumugal dyan, kapalit naman si Paul George sa isang blockbuster trade. Mali ako, may kasama palang 2 future first round picks mula 2028 at 2031 plus 2 future second round picks ng 2028 at 2030 nila. After ng ilang season niyang tinatrash talk itong si Joel Embiid, ngayon magiging teammate niya pa, parang ang saklap eh no.
Parang tinatapon na rin kasi talaga ng Boston si Brown eh. After kay Giannis, sinubukan din ng Boston makipag-trade talks dito sa Timberwolves. Pero sa huli, mas pinili pa nila na kuhain itong si LaMelo Ball para makakonek kay Edwards na mas mababa naman talaga yung trade package kumpara kay Brown eh. Yan yung iniiwasan talaga ng mga teams kay Brown. Noong 2022 pa, ang Boston handa na rin isama si Brown sa trade package para kay Kevin Durant. Pero hindi rin yan natuloy. Pagkatapos niyan, binigyan pa nila si Brown ng 5 years, 285 million Supermax extension. Kaya sobrang laki ng commitment na nagpapahirap para ma-acquire siya eh. Samantalang yung Philly, sinacrifice yung contract ni Paul George na nasa 54 million pa at may player option na nagkakahalaga ng 56 million. Si Brown kasi nasa 64 million pa sa Boston. Mas mababa ng kaunti ang salary ni George sa susunod na season at 2 taon na lang rin yung natitirang commitment naman ng Boston kay Brown kung hindi niya i-decline yung player option. 3 taon pa ang malaking contract ni Brown. Yan mismo yung nagbibigay ng mas maagang salary cap flexibility sa Boston nun. Kaya good move yung trade na to. Makakapagbawas ng long-term salary obligation sila pagkuha pa ng 2 first round picks at 2 second round picks at pagkakaroon nila ng flexibility para sa susunod na season.